Sa nakaraang kwento natin na kung saan ginising ni Giyong ang ating bida, at sa pagpapatuloy. Hinampas ni Giyong ang mesa ni Jin Sung sabay sabi kay Jin Sung na gising na siya at tinawag pa niya itong basura. Naalimpungatan naman ang ating bida dahil sa ginawa ni Giyong, kaya napaisip ang ating bida na susuntukin siya ni Giyong. Sabi ni Giyong kay Jin Sung na nakaraang araw ay hindi niya nakuha ang handouts niya sa matematika nilang subject kaya inutusan naman siya ni Giyong na kunin ito para sa kanya. Sumang-ayon naman si Jin Sung, at dagdag pa ni Giyong na magmadali nang kunin ni Jin Sung ang mga handouts niya sa matematika kasi kailangan niya pang kopyahin ang mga sagot. Nagtaka naman ang ating bida dahil hindi siya sinaktan ni Giyong. Naisip niya na dahil yun sa laban nila laban sa 3rd year 1st platoon kaya naman di na nila sinasaktan si Jin Sung. Makalipas ang ilang minuto ay naglilinis naman ang ating bida ng sahig at parang hindi alam kung saan lilingon dahil sabay-sabay silang nagsalita. Sabi ng babae na hindi siya nakapasa ng takdang aralin sa social studies nila nakaraan kaya naman ipasa ito ni Jin Sung para sa kanya. Dagdag pa ng lalaki na nakaputi na siya rin, at inutusan naman ng naka-gray si Jin Sung na ibalik niya ang textbook sa opisina mamaya. Nanghina naman ang ating bida dahil ngayon ay siya na ang inuutusan ng kanyang mga kaklase. Makalipas ang ilang oras ay patapos na ang kanilang klase ngunit may sinabi ang kanilang guro na ngayong araw ang huling pagsali sa club. Dagdag pa niya na ang pagsali sa club ay mandatory kaya kung wala pa silang mga club ngayon ay sumali na sila dahil ngayong araw ang huling araw para makasali sa club. Nahihirapan naman sa pagpili ang ating bida sa listahan ng pagsasalihan niya sa club. Naisip niya na meron pa bang club na isasali siya. Nagsalita ang kanilang guro na kung wala silang nasalihan na club ay magpa-private meeting sila. At sinabihan niya si Jin Sung kung naiintindihan ba niya dahil ang gurong ito ay gustong epa-transfer si Jin Sung dahil siya ang pinakamahina sa lahat ng estudyante. Nang marinig ng estudyante ang sinabi ng guro ay nagsitawanan silang lahat at sabi pa ng isa habang siya ay tumatawa na walang dahilan ang kahit anong club para tanggapin ang isang F-ranker. Dagdag pa ng isa na siguro papahintulutan nila si Jin Sung na kumuha ng pagsusulit sa pagpasok para malaman nila kung gaano kahina si Jin Sung. Wala naman naging reaksyon ng ating bida kahit pa narinig niyang tinatawanan siya ng kanyang mga kaklase, maya-maya pa ay bigla siyang nagulat sa kanyang nabasa at nagtaka siya kung ano ang mga ito, dahil lahat ng mga club ay may kaugnayan sa pag-military o paggamit ng ideya. Tinanong naman ng isang estudyante sa likod ni Jin Sung ang kanyang katabi na kung anong club ang kanyang sasalihan. Tugon naman ng isang estudyante na sasali siya sa Squad Battles Club, nang marinig yun ng babae ay nakiusap siyang sumali sila ng magkakasama sa club na yon. Lahat ng estudyante ay pinag-uusapan nila ang mga club na may maayos na rate. Habang ang ating bida naman ay mag-isang naiwan sa kanilang silid-aralan. Parang mababaliw na ang ating bida dahil ang lahat ng club ay may limitasyon sa ideya rank. Inisa-isa niya ang mga club at nilagyan niya ng X ang mga may limitasyon sa ideya rank. Subalit nang makita niya ang isang club na walang limitasyon sa ideya rank ay nabuhayan naman siya ng dugo dahil dito. Naglakad na siya patungo sa club na yon, habang naglalakad siya ay iniisip niya na dahil ang club na kanyang sasalihan ay isang simpleng training club lang kaya wala masyadong sasali sa club na ito. Dagdag pa ni Jin Sung na bagaman, para itong kakaiba dahil ang isang club na ito ay gagamitin ng sikat na gymnasium ng mag-isa lang, dagdag pa ni Jin Sung na wala naman itong problema, at kahit na sinabi dito na wala namang idyang kasangkot dito. Nang makarating siya sa gymnasium kung saan ang kanyang sasalihan na club ay nagtaka ang ating bida dahil maraming tao dito, naisip niya na mali ang kanyang lugar na napuntahan. Kaya sinigurado naman ang ating bida kung dito ngayon. Maya-maya pa ay nakita siya ng mga first year na estudyante at nagtaka ang mga ito dahil nandito ang isang F-rank. Sabi naman ng isang first year na estudyante habang tinititigan si Jin Sung na bagaman mas angat si Jin Sung sa kanya ng isang baitang ay kailangan ba niyang tawaging senior si Jin Sung. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang mga estudyanteng ito ay halos mga first year at hindi naman mandatory sa first year ang sumali sa club. Kaya nagtaka si Jin Sung na bakit ang dami nila dito. Tinititigan naman ni Jin Sung ang mga estudyante na nagsisigawan na palabas na ang presidente ng club na kanilang sasalihan. At nang matano na ng mga estudyante ang presidente ng club ay namangha sila habang si Jin Sung ay pilit nakipagsiksikan dahil hindi niya makita ang presidente ng club na kanyang sasalihan. At nang makita niya ito ay nanigas ang buo niyang katawan at iniisip niyang kailangan niyang tumakbo.
Hindi pa man siya nakatakbo ay nakita na siya ni An Sung-ho at tinawag niya si Jin Sung. Habang ang mga estudyante naman ay panay ang papuri nila kay An Sung-ho. Habang si Jin Sung naman ay nauutal na tinanong si An Sung-ho na kung siya ba ang presidente ng club na ito. Sagot naman ni An Sung-ho na hindi siya umaasa na pupunta si Jin Sung dito kaya naman napabilib si An Sung-ho sa kanya. Maya-maya pa ay sinabi ni Sung-ho na ang mga aplikante ay pumasok na at maghanda. Habang si Jin Sung naman ay nagpaplanong kumaripas ng takbo. Dagdag niya pa na hindi niya gustong maabala at masangkot sa kay Senior An Sung-ho. Tinanong naman siya ni Sung-ho kung saan siya pupunta. At rason naman ng ating bida na parang mali ang napuntahan niyang lokasyon ng club. Dagdag pa niya na maglilibot-libot lang muna siya at babalik. Sinabi naman ni An Sung-ho sa kanya na wala nang ibang miyembro ang club na ito. Tinanong niya si Jin Sung na hindi pa rin ba siya sasali. At dagdag pa ni Sung-ho na kaya pumunta dito si Jin Sung sa kadahilanang kunti lang ang tao sa club na sasali dito. Sa isip naman ni Jin Sung na tama naman ang sinabi ni Sung-ho sa kanya ngunit sinabi niya kay Sung-ho na maraming mga aplikante. Unti-unti namang tumatakas palayo si Jin Sung kay Sung-ho at sinabi ni Sung-ho sa kanya na pinapapasok niya si Jin Sung dahil ang club na ito ay hindi lahat pupuntahan nito. Sagot naman ni Jin Sung habang humahakbang palayo sa kanya na alam na ni Sung-ho, dahil hindi kasali si Jin Sung sa sinabi ni Sung-ho. Maya-maya pa ay hinila ni Sung-ho si Jin Sung papasok sa gymnasium. At sinabi niya na magbibigay siya ng pagsusulit sa pagpasok. Kaya inanyayahan niya si Jin Sung na kumuha kasama ang iba pang mga aplikante. Habang hinihila siya ni Sung-ho sabi ni Jin Sung ay hindi siya kukuha ngunit wala nang magawa ang ating bida at sinarado na ni Sung-ho ang pasukan ng gymnasium. Dito tinanong ni Sung-ho ang mga aplikante kung nandito na ba lahat, dagdag pa niya na mas maraming sumali sa club ngayong taon. Pagkatapos ay nagbigay siya ng instruction sa mga aplikante bago simulan ang pagsusulit. Sinabi ni Sung-ho sa mga aplikante na kailangan lang nilang sundin ang mga exercises na kanyang gagawin hanggang matapos at para sila ay pumasa. Ang kanilang gagawin ay 30 burpees, 30 push-ups, 30 burpees ulit, ang huli ay 30 squats at iyon ay isang set lamang. Pagtapos magsalita ni Sung-ho ay kilig na kilig naman ang mga estudyante, sabi pa ng isang babae na gagawin ni Sung-ho ang pagsusulit at dagdag pa niya na ang tikas ni Sung-ho. Sabi naman ng isa na ang boses ni Sung-ho ay sobrang hot. What dapak, habang ang iba naman ay porsigido dahil isang set lang naman. Nagsalita naman si Sung-ho na kapag nagawa nila maka 10 sets na walang pahinga ay pasado na sila. Nang marinig naman ni Jin Sung ang sinabi ni Sung-ho ay sumuko naman agad ito. Makalipas ang ilang minuto ay sinimula na ang pagsusulit na exercise. Ngunit kita naman sa mga estudyante na parang hirap na silang gayahin ang ginagawa ni An Sung-ho. Ang iba naman ay sumuko na dahil sa pagod. Napaisip naman si Jin Sung habang nakatitig kay Sung-ho dahil ang 30 burpees, 30 push-ups, 30 burpees ulit at 30 squats ay isang set lang. Dagdag pa niya na madali lang ito kay Sung-ho at wala man lang nagbago sa ekspresyon ni Sung-ho habang ginagawa ang mga ito. Sa isip-isip ni Jin Sung ay napakahalimaw ni Sung-ho. Hindi naman kinaya ng mga naunang grupo kaya silang lahat ay hindi nakapasa. Pagtapos nun ay tumingin si An Sung-ho sa Group 2 at sinabi niya na simulan na ng Group 2 agad-agad. Kita naman sa mukha nila na takot sila ngunit pinuri pa rin nila si Sung-ho. Tinulak ng babae si Jin Sung at sinabi niya na siya na ang mauna dahil hindi niya kakayanin na siya ang mauuna. Tugon naman ni Jin Sung habang tinutulak siya ng babae na hindi niya rin gusto mauna. Sumali na rin ang lalaki at itinulak nila si Jin Sung. Wala nang nagawa si Jin Sung dahil nasa harapan na siya ni Sung-ho. Tinanong niya si Sung-ho na parang hindi pa pagod si Sung-ho at dagdag pa niya na sigurado ba si Sung-ho na siya ay totoong tao. Ang isang taong diferensya nilang dalawa ay parang kasinungalingan lang ayon pa sa ating bida. Tugon naman ni Sung-ho na hindi ganyan ang dapat na sinasabi ni Jin Sung at hindi pa man nagsasalita si Jin Sung ay sinimulan niya na agad ang pagsusulit na exercise. Sagot pa ni Jin Sung na hindi niya gagawin. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay tumulo sa sahig ang kanyang pawis at naghahanda na siya para sa pagsusulit. Sa isip-isip niya na hindi niya kaya ito, subalit sinanay niya ang kanyang stamina para lang matiis niya ang pambubuli sa kanya. Kaya naisip niya na maganda ang bagay na ito ngunit hindi ito ang ginagawa ng normal na tao. Makalipas ang ilang minuto ay makikita nating pagod na silang tatlo.
Subalit pinuri pa rin sila ni Sangho at tinanong sila ni Sangho na kung bibilisan pa niya. Lumuwa naman ang kanilang mata at tumaas ang kanilang buhok dahil sa narinig nilang iyon. Tumugon naman si Jin Sung na hindi na dapat gawin pa ni Sangho yan. Maya-maya makalipas ang ilang minuto ay kumakain ang isang estudyante at nag-uusap ang mga kasama ni Jin Sung sa grupo. Namangha naman ang babae kay Jin Sung dahil hindi pa rin siya sumusuko. Tugon naman ng isa na kahanga-hanga ang ginagawa ni Jin Sung. Ang dalawang ito ay hindi nakapasa kaya nanunood na lang sila ngayon. Pinapanood nila na nakikipagsabayan ng patibayan ng stamina si Jin Sung sa kay An Sung-ho. Habang nag-i-exercise si Jin Sung, sabi niya na nag-workout na siya kanina sa kanilang bahay. Pinatahimik naman siya ni Sung-ho at pina-focus. Habang ang nanunood naman ay tinanong niya ang babae kung ilang sets na ang nagawa ni Jin Sung at Sung-ho. Sagot naman ng babae na yan na ang pang-7 nila. Napabilib naman ang babae kay An Sung-ho dahil sa ginagawa nila, at bilib rin ang isa kay Jin Sung dahil nakikipagsabayan siya kay An Sung-ho. Pinuri naman ni Sung-ho si Jin Sung dahil hindi siya sumusuko. Ngunit sabi naman ni Jin Sung na ang kanilang ginagawa ay parang sobra-sobra naman. Sinabi naman ni Sung-ho kay Jin Sung na alam niya sa nakita niyang bilis ng reaksyon ni Jin Sung nakaraan ay hindi nagkataon lang. Dagdag pa niya na makakaya ito ni Jin Sung. At maya-maya pa ay mas bumilis pa ang bawat kilos ni Sung-ho. Natarante naman ang dalawang estudyante dahil mas bumilis pa si Sung-ho at tinanong ng babae kung makakasabay pa ba ang F-rank nilang senior. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung dahil mas binilisan pa ni Sung-ho ang pagkilos. Sabi ng isang estudyante na hindi na makakasabay ang F-rank na kanilang senior. Ngunit nagulat at itinuro ng babae na nakakasabay ang kanilang senior na F-rank sa number 1 sa buong bansa. Nang makita ng mga estudyanteng first year na nakikipagsabayan ang senior nilang F-rank na si Jin Sung ay trainer nila si Jin Sung. Pinalakas nila ang loob ni Jin Sung. Dahil narinig ni Jin Sung ang sigaw ng mga estudyante ay nagkaroon siya ng lakas ng loob at natapos niya rin sa wakas. Pinuri naman siya ni An Sung-ho dahil natapos ni Jin Sung ang pinapagawa sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang mga estudyanteng first year kay Jin Sung dahil nakapasa siya. Siya lang ang nag-iisang nakapasa sa kanilang lahat. Pero si Jin Sung ay parang mamamatay na. Binati naman ng mga estudyante si Jin Sung dahil nakapasa siya. Napahiga naman si Jin Sung at sinabi niya na hindi masama dahil pinalakpakan naman siya at binati ng mga estudyanteng first year. Maya-maya pa ay nilapitan siya ni An Sung-ho para i-welcome sa kanyang club. Nagpasalamat naman si Jin Sung at sinabi niya na magka-quit na siya agad-agad. Sagot naman ni Sung-ho na hindi na kailangan maghintay ni Jin Sung at bukas na bukas din ay pwede siyang pumunta dito. Tugon naman ni Jin Sung habang nanginginig at hawak-hawak ang kanyang kamay ni Sung-ho na hindi narinig ni Sung-ho ang kanyang sinabi. Sinabi naman ni Sung-ho na ang epekto ng exercise ay nagiging doble kapag may kasabay siya, dagdag pa niya na matagal na siyang naghihintay na may makasabay sa kanyang level. Nagtaka naman si Jin Sung dahil ang lapit na ng mukha ni Sung-ho sa kanya. Tinanggal niya naman ang kamay niya sa pagkakahawak ni Sung-ho at sinabi niya na mamamatay siya kapag pinagpatuloy pa nila ng isang set pa. Tanong niya pa kay Sung-ho na akala niya na kinasusuklaman ni Sung-ho ang katulad ni Jin Sung. Tugon naman ni Sung-ho na, umabot ng 1 taon bago siya nakadagdag ng isang miyembro. Sa isip-isip naman ni Jin Sung ay hindi nakikinig si Sung-ho sa kanya. At dagdag pa niya na gusto niya salihan ang tahimik na club. Ngunit wala na siyang magagawa dahil nakapasa na siya at miyembro na siya ngayon ng club ni Sung-ho. Makalipas ang 1 araw, tapos na ang kanilang klase at nandito pa si Jin Sung sa kanilang silid-aralan at sinabi niya na ayaw niyang pumunta ngayon sa club. Kaya ayaw niyang pumunta sa club ngayon dahil ang lahat ng atensyon ay nasa kanya na. Habang iniisip niya na siya lang ang nag-iisang nakapasok sa club ni An Sung-ho ay parang mababaliw naman ang ating bida. Simula nang makapasok siya sa club ni An Sung-ho ay binubuli na naman ang ating bida, tinatanong siya ng iba kung paano siya nakapasok sa club na yun at may mga naiinggit pa sa kanya. Hindi na natahimik ang kanyang araw magmula nung nalaman ng mga kapwa niya estudyante na nakapasok siya sa club ni An Sung-ho. Naisip naman ng ating bida na babaliin niya na lang ang kanyang kamay para hindi makapunta sa club ni An Sung-ho. Ngunit napagtanto niya na dadalhin lang siya ni An Sung-ho sa nurse para ipagamot at kapag magaling na siya ay kakalad ka rin siya ni Sung-ho. Maya-maya pa ay nagulat ang ating bida na parang lalabas ang kanyang kaluluwa. Dito tinawag siya ng babae at tinanong kung estudyante ba si Jin Sung sa klaseng ito.
Pagkakita ni Jin Sung sa babae at agad niyang naisip na mayroon pala silang kaklase na napakaganda. Tumugon naman si Jin Sung na oo at tinanong niya ang babae kung bakit. Pinakita ng babae ang insignia at sinabi na ito ang ginagamit para magpakilala. Binasa naman ni Jin Hyuk na Miss Corporal. Tinanong naman siya ng babae kung bakit hindi niya nilalabas ang kanyang insignia. Napakamot naman sa ulo si Jin Sung at hindi pa siya tapos sa pagsasalita ay nakita niya ang title at pangalan. Agad naman siyang nagsilot at nagpakilala na kabilang siya sa Squadron 2 Platoon 10 Squad na miyembro at siya si Trainee Park Jin Sung. Nagtaka naman ang babae dahil nalaman niyang trainee si Jin Sung. Sa isip-isip naman ng ating bida na nahihiya dahil pinapractice nila ito kaya ganun na lamang siya magpakilala. Nagpakilala naman ang babae na siya si Corporal Kim Seon at hinawakan ang kamay ng ating bida, sana all. Tinanong naman ni Jin Sung si Kim Seon na bakit niya tinawag si Jin Sung. Sagot naman ng babae na sabi ni Jin Sung ay party siya ng Platoon 10, at magiging party na siya ng squad ni Jin Sung simula bukas. Tinanong siya ni Jin Sung kung kaka-transfer niya lang at sabay alis niya na sinabing simula ngayon ay aalagaan niya na si Jin Sung. Nang nag-aakmang bubuksan na ni Jin Sung ang pinto kasi may aasikasuhin pa siya. Agad naman siyang henela ni Kim Seon at inihagis. Kinorner niya ang ating bida gamit ang dalawa niyang kamay. Sinabi naman ni Jin Sung kay Seon na meron pa siyang pupuntahan ngayon. Sagot naman ni Seon na hindi siya papayag dahil kailangan niya ng gabay ngayon. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Jin Sung ay agad niyang naalala na sa ngayon ay kasalukuyan ang naghahanap si An Sang-ho sa kanya. Kaya naman naiiyak na siya sa isip niya. Naglakas loob naman si Jin Sung at sinabi niya kay Seon na nagmamadali siya ngayon, at dagdag niya pa na maghanap na lang ng iba si Seon para gabayan siya. Sagot naman ni Seon na tinatanggihan niya na maghanap ng iba dahil comfortable siya sa ating bida, sana all. Tugon naman ni Jin Hyuk na kailan mo palang ako nakita. Sagot ng babae na parang tinatakot niya si Jin Sung na ngayon lang niya nakita si Jin Sung. Natakot naman ang ating bida. Kaya wala nang palusot si Jin Sung at agad naman itong sumang ayon na siya ang magga-guide kay Seon. Tinanong niya si Seon kung saan siya pupunta. Sagot niya na dalhin siya ni Jin Sung kung saan si Sergeant An Sang-ho. Nabuhayan naman ng dugo si Jin Sung nang marinig niya na hinahanap niya si An Sang-ho at sinabi niya kay Seon na dapat kanina niya pa sinabi yan. Di napansin ng ating bida na nasa likod niya na pala si An Sang-ho at tinawag niya si Jin Sung. Para mahihiwalay naman ang kaluluwa ng ating bida dahil sa gulat niya na nandito na pala si An Sang-ho. At binuksan ni Sang-ho ang pintuan. At tinanong niya kay Jin Sung na hindi naman nagpaplano si Jin Sung na mag-iskapo sa kanilang pagsasanay. At nagsulot naman ang ating bida na pinagpapawisan at sagot niya kay Sang-ho na pupunta naman siya dapat kaagad. At dito tinanong ni Seon nang walang pakundangan si An Sang-ho kung siya ba si An Sang-ho. Kaya tinanong naman siya ni Sang-ho kung siya ba ay second year at dagdag pa niya na kailangan magpakita siya ng respeto sa mga superiors. Tugon naman ni Seon na narinig niyang meron basehan sa skill rank dito. Hinawakan naman ni Seon ang kurbata ni Sang-ho sabay sabi na kung mas malakas ba si Sang-ho para maging superior niya, dagdag pa niya na sa tingin niya ay parang pareho lang sila ng level. Inayos naman ni Sang-ho ang kanyang kurbata at sinabi na kung gusto ba niyang konpirmahin para kay Seon. Nakikita ni Jin Sung ang apoy sa pagitan ng dalawa at sinabi niya na hindi niya gusto madurog sa pagitan ng dalawang ito. Tinanong naman ni Seon si Sang-ho kung meron ba siyang dinidate ngayon. Nagulat naman ang ating bida dahil biglaan ang tanong ni Seon tungkol sa bagay na yan. Sagot naman ni An Sang-ho na wala, sabi naman ng ating bida na natuklasan niya na walang nobya si An Sang-ho dahil palagi itong abala sa pag-workout. Tugon naman ni Seon na hindi niya gusto ang matigas na katulad ni An Sang-ho. Sagot naman ni Sang-ho na walang problema sa kanya dahil hindi niya rin gusto si Seon. Habang ang ating bida ay naguguluhan sa kung anong sitwasyon ang nakikita niya sa pagitan ng dalawa. Sinabi naman ni Seon na wala siyang pakialam kung nobya man o fiancé, kung hindi gusto magambala ni Sang-ho ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay na wala sa pormalidad. Tanong naman ni Sang-ho kung ano ang ibig sabihin ni Seon. Sagot niya na ang kanyang pamilya ay medyo maingay at masyadong konserbatibo. Dagdag pa ni Seon habang tinitingnan ng ating bida na ang sinabi niya ay para sa kapakanan ni An Sang-ho kaya hindi dapat ipagsawalang bahala ni Sang-ho ang kanyang mga sinabi. Habang si Jin Sung naman ay hindi maintindihan ang kanilang pinag-uusapan at tumalikod na lang.
Nilapitan ni Seon si Jin Sung at sinabi niya na nagpapasalamat siya dahil hindi siya gusto ni An Sung-ho at tinanong niya si Jin Sung kung gusto ba niya i-date siya. Sa sobrang gulat ng ating bida ay bigla siyang namula at sinabi niya na bakit naman biglaan. Sabi naman ni Seon na parang pareho lang sila ng tangkad ni Jin Sung at gusto niya ang lalaki na pareho silang pantay na level ng mata. Hindi naman makapaniwala at hindi alam kung ano ang itutugon niya sa sinabi ni Seon sa kanya. Nang makita ni Seon ang reaksyon ni Jin Sung ay nakyutan naman siya sa ating bida. Bigla naman siya nilapitan ni Seon at tinanong niya kung ano ang ideya at combat rank ni Jin Sung. Sa kadugtong nitong kwento ay magugulantang ang lahat sa malalaman nila tungkol sa bagong lipat na babaeng estudyante. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.